Hello Sir Van, at magandang araw sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ivy. Masugid mo akong tagapakinig at nais ko lang ibahagi sa'yo itong aking karanasan noon kasama ang mga barkada ko. Sisimulan ko ito nang mabili ko ang pangarap kong motor na Raider 150. Kahit babae ako ay mahilig ako sa motor. Mahilig kaming magbabarkada na gumala kahit saan, lalo na sa mga bulubunduking bahagi, at mahilig kaming mag-joyride. Napagpasyahan naming magbarkada na sa araw ng linggo ay dadayo kami sa Mount Balatucan sa Misamis Oriental. Maraming pasyalan sa bundok na yon, lalo na sa Iluminada Garden Resort, kung saan nagagandahan ang iba't ibang uri ng mga bulaklak. Excited na kaming dumating ang araw ng linggo, kung saan ay magwawala na naman kami sa pamamasyal. Naghanda kami ng mga pagkain at groceries para dadalhin namin sa pamamasyal sa Mount Balatucan. Balitang nagagandahan ng mga resort doon at nature parks, kaya sobrang nakaka-excite talaga. Naihanda ko na rin ng digital camera kong Canon para instant ang mga larawang kuha ko sa mga magagandang resort na madadaanan namin. Hindi ko nakakalimutang magdala ng insect lotion at sunblock. Girl Scout kaya ako, at especially tools para kung masisiraan ang motor ay may kasama naman kaming mekaniko na sina Edward at Russell. Kaso lang palaging nakakalimutan ng mga ito ang tools nila, kaya ako na ang magdadala at isinilid sa backpack kong dala. Sumapit na nga ang araw na pinakahihintay ko. Picture doon at picture dito ang ginagawa ko, at binusog sa ganda ng kalikasan ng mga mata ko. Nakakalula ang kay gandang mga tanawin ng ilog at sapa, pati na rin ang iba't ibang klase ng mga bulaklak sa paligid. Ang mga punong matatayog at halos mga endangered species ay naroon din, hindi nakakasawang pagmasdan. Halos sinulit naming magbabarkada ang buong araw na yon sa paglilibot sa lahat ng nature park at mountain resort ng Mount Balatacan, hanggang hindi na namin namalayang hapon na pala. 5:30 na, at dahil nasa tuktok ng bundok Balatucan ang mountain resort na pinuntahan namin, ay medyo dumidilim na ang paligid ng napagpasyahan naming umuwi na lang. Masaya pa rin kaming naghaharutan pa uwi, hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang tumigil si Ram, ang leader namin na nauna. Kaya tumigil na rin ako, pati mga kasamahan namin, at nilapitan si Ram. Bigla na lang daw may kakaibang ugong ang narinig niya sa makina ng motor niya, kaya tumigil siya. Madilim na ang paligid at nasa tapat kami ng malaking puno. Sa unahan nun ay ang isang napakahabang tulay. Inilawan namin si Ram habang sinusuri niya ang kanyang motor. Pero wala namang problema at okay naman na ipinagpasalamat namin. Wala pa naman masyadong bahay sa lugar na yon at napakatahimik. Malayo pa kami sa kabihasnan. Hindi pa nga kami nakalapag sa paanan ng bundok Balatucan. Naririnig ko pa ang mga huni ng kuliglig sa paligid at pati na rin ang mga panggabing ibon na dumadaan sa amin. Sir Van, wala namang problema sa motor ni Ram matapos suriin ni na Edward at Russell. Napakibit balikat na lang ako, sabay balik sakay sa motor ko habang napapansin ko ang pananahimik ni Kat. Nanayo daw ang balahibo nito, na sinawalang bahala lang nito dahil syempre malamig talaga ang hangin sa lugar na yon. Bigla kong naalala ang bilin sa amin ni Tandang Pasyo kanina, isang matandang nakatera sa paanan ng bundok, na wag daw kaming magpakagabi dahil baka anong mangyari sa amin sa daan. Nagtayuan ang balahibo ko nang makita ko mula sa side mirror ang taong itim, pero dahil sa kaitiman siguro ay wala naman akong nakita paglingon ko, kaya ay pinaandar ko ang motor ko. Hindi ko alam kung guni-guni ba ang nakita ko sa side mirror ko o totoong taong itim ang nakita ko na may mapupulang mga mata. Pinaandar na rin ni Ram ang motor niya, pati sa mga kasamahan ko, at sabay-sabay kaming nagsialisan na. Napansin ko ang pagbagal ng motor ko. Napakiramdam ko ay napakabigat na motor. Tila may kakaibang puwersa ang humihila sa akin nang nasa tulay na kami.
Napasigaw na lang ako nang ang isang kasamahan namin ay sumidsid sa gilid ng tulay. Kaya napatigil kaming lahat. Hindi nakaligtas sa mga mata ko nang mapadako ang tingin ko sa side mirror at may nakasakay na talaga sa likuran ko. Isang tao na maitim na hindi ko mawari kung tao o hindi. At tila rin hinihila ako papunta sa gilid ng tulay. Kaya naman itinigil ko ang motor ko at nagmamadaling bumaba. Napalingon ako sa ibang mga kasamahan namin na noon ay nasa dulo na ng tulay na sinisenyasan kaming magmadali. Pero nanginginig talaga akong bumalik sa motor ko. Habang si Kim ay dinaluhan na ni na Edward na noon ay umiiyak. Lumapit din ako sa kinaroroonan nila Kim at ibang kasamahan namin. Ani pa ni Kim ay may nakita siyang maitim na kamay ang humawak sa manibela ng motor niya at pilit na ibinabangga ang motor sa gilid ng tulay. Noong una raw ay mabigat ang motor na tila ba may nakasakay na malaking tao. Pero wala naman siyang nakikita maliban sa itim na mga kamay na kumokontrol sa kanyang motor. Nanayo ang balahibo ko sa takot sa narinig na sinabi ni Kim. Dahil ganun din naman ang nangyari sa akin. Kaso tumigil ako sa kalagitnaan ng tulay. Napatayo ako nang makita ang isang maitim na tao na kasakasama namin sa tumpok na lumapit kay Kim. Inalayan kaagad nila si Kim habang ako naman ay itinayo ang motor ni Kim. Itinulak ko na lang ito kahit naroon ang pakiramdam kong napakabigat ng motor o talagang nakaramdam lang ako ng pagod sa buong maghapong gala namin. Pero nananayo pa rin ang mga balahibo ko at ayaw kong lumingon sa likuran ko. Basta na lang akong napasunod kina Kim na noon ay akay-akay ni na Edward at ibang kasamahan namin. Pagdating namin sa tabi ng tulay ay saka ko pa naalala ulit ang mga bili ni Tandang Pasyo sa paanan ng bundok. Nakapagdaraan kami sa tulay na yon ay sumirbato daw kami para magpaalam sa mga lamang lupang nakatira doon. Huwag daw kaming maingay at kami ay nakakabulahaw. Ang dami niya pang paalala at ang pinakahigit na paalala ay huwag kaming abutan ng dilim sa bundok. Pero dahil sa saya namin kanina, ni isa sa mga ibinilin na matanda ay wala kaming nasunod. Napapailing na lang ako sa bayboga ng hangin dahil sa ang lakas ng kabog ng puso ko. Kasunod pa dun ay ang pananayo ng balahibo ko sa katawan. Pero hindi ko alam kung totoo yon. Kinakabahan lang talaga ako habang papalapit sa motor ko. Nakasunod naman sa akin si Edward para kunin din ang motor niya. Nakasakay na ako sa motor nang makita ko ulit sa side mirror ang taong itim. Kaya napalingon na ako. Hindi ako sigurado kung taong itim ang nakita ko o ano. Basta para lang akong namalikmata at bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Wala naman talaga akong nakikita sa paligid at tanging kadiliman lang ang sumalubong sa akin. Kung kaya ay napapailing na lang ako at pinaandar na ang motor ko sabay pindot ng paulit-ulit ng bosina ng motor. Bahagya pang napalingon sa akin si Edward na nagtataka kung bakit ako nag-iingay. Pero patuloy lang ang ginagawa kong pag-iingay hanggang sa tinabig na ng isa kong kasamahan ng mga kamay ko. Sa takot ko at panginginig ay napatigil ako. Palingon-lingon ako sa likuran ko pero wala naman akong nakikita. Pero nararamdaman kong may maraming mga matang nakamasid sa amin dito sa tulay. Kaya ganun na lang ang kagustuhan kong makaalis na rito sa bundok ng Balatukan. Sa wakas ay nasa tabi na kami ng tulay lahat. Isa-isang sinuri ng mga kasamahan namin ang mga motor na dala namin. Nakapagtatakang ang iba ay lumuwag ang brake. May iba namang lumuwag ang clutch. Ang masaklap pa ay yung motor naming dalawa ni Kim na sa di malamang dahilan ay pumutok ang shock. Kaya hindi na ito maaaring sakyan. Itinulak na lang ito ng mga kasamahan naming lalaki. Ipinagtataka naming lahat kung paanong nangyaring pumutok ang shock ng motor namin ni Kim na tila baga sinakyan ng napakabigat na nilalang. Nang makarating na kami sa paanan ng bundok, ay hingal na hingal ang mga kasamahan namin dahil mabigat din naman ang motor namin ni Kim. Napagalitan pa kami ng matanda sa paanan ng bundok dahil hindi raw kami sumusunod sa kanyang paalala na huwag mag-iingay masyado sa bundok at bumusina bago makatawid ng tulay.
Binulahaw daw namin ang pananahimik ng mga lamang lupa sa bundok Balatukan. Kaya ayun ang napala namin. Mabuti na nga lang daw at walang masamang nangyari sa amin, kagaya ng aksidente. O kaya ay wala namang nangyaring masama sa amin sa katigasan ng ulo. Mabuti at tanging ang motor lang namin ang sinira ng mga nilalang na misteryosong nakatira sa bundok Balatukan. Ang iba raw doon ay nadidisgrasya ng dahil sa pagkakatanggal ng brake o kaya ay pagkaputol ng clutch at iba pang mga masasamang pangyayari. Kaya laking pasasalamat namin at kasama namin sina Edward at Russell na mga mechanic expert. Nakaligtas kami sa tiyak na kapahamakan. Sa mga sumunod na araw ay grabe yung lagnat ko. Kaming dalawa ni Kim. Naduduwal kami ng di malaman ng dahilan. At dahil sa pabalik-balik na ang aming karamdaman, ay tumungo na kami ni Kim sa ospital at niresetahan ng simpleng gamot para sa lagnat at hyperacidity. Pero hindi pa rin kami gumagaling. Ang mga rashes na nasa balat namin ay dumadami ng dumadami, kaya sobra na akong nag-aalala. Nagsimula ang lahat ng ito noong tumungo kami sa Mount Balatukan, kaya sinabi ni Kim na lalapit na lang kami sa albularyo at susubukan naming doon magpagamot. Nalaman naming ang dahilan ng aming pagkakasakit ay dahil sa pambubulahaw namin sa Mount Balatukan. Halos hindi ako makapaniwala dahil yung iba naming kasamahan ay wala namang nangyayari sa kanila. Tanging kaming dalawa lang ni Kim. Pinayuhan kami ng albularyo na bumalik doon at mag-alay ng padugong 7 puting manok at insenso para daw kami ay mapatawad ng mga lamang lupang naroon. Ginawa na lang namin ni Kim ang payo ng albularyo dahil halos 1 buwan nang pabalik-balik ang aming lagnat at wala pa ring nangyayari sa amin. Simula noon ay nag-iingat na kami at patuloy pa ring gumagala. Humihingi na kami ng paumanhin sa mga di nakikitang nilalang na nasa paligid-ligid natin, lalo na sa liblib na lugar at kabundukan. Maraming salamat Sir Van sa pagbibigay mo ng oras sa aking kwento. God bless you po. Mapagpalang araw Sir Van. Ako pala si Chris, 23 taong gulang at isang pulis. Libangan ko na ang pakikinig sa YouTube channel mo, kaya naisipan kong ibahagi sa iyong mga tagapakinig ang tungkol sa kwento kong kababalaghan na nangyari noong nasa 15 taong gulang pa lang ako at nasa high school. Taong 2024 sa lugar ng Bukidnon. Bakasyon yon, kaya masaya kaming mag-anak na pumunta sa bayan ng Bukidnon. Paniguradong susulitin ko ang 1 buwang bakasyon sa lugar ng lola ko kung saan sagana sa ganda ng kalikasan, tahimik na paligid at sariwang hangin. Higit sa lahat, preskong prutas at gulay. Pinakapaborito ko ang pamamasyal sa bukirin, sa kagubatan at paglalangoy sa malilinis na sapa. Masayang-masaya pa ako nang makita ko ang lumang motor ng lolo ko. Kaagad ko itong nilinis at ikinondisyon ng makina. Mas gusto ko itong gamitin dahil kayang-kaya nitong libutin ang mga burol dun sa paligid ng rancho ni na lola. Minsan pa nga ay napagtawanan ako ng mga pinsan ko. Pero paano ba yan? Hilig ko talaga ang pagmumotor, lalo ang motor ni lolo. Kay tibay din ang makinang ito, kaya gustong gusto ko talaga ito. Agad akong lumibot sa paligid, sakay ang paborito kong motor na pag-aari pa ng yumao kong lolo. Pinatakbo ko ito papuntang burol ng Gunipong, kung saan nasa labas na ng rancho ni lola. Ito yung pinakagusto ko dito sa lugar na ito, ang mag-ride sa motor ni lolo. Gala doon at gala dito sa mga burol. Napakaganda kasi ng motor na ito. Pwedeng-pwedeng panggala sa bukirin, kahit pa sa kagubatan. Lalo dito sa burol na paborito kong tambayan. Kitang-kita ko kasi mula doon ang ganda ng bayan ni na lola. Para kang nasa tuktok ng bundok at kung pagmasdan ay tila abot kamay mo na ang langit. Araw yun ng Martes, kaya sa hindi ko maintindihang kadahilanan ay palaging sinasabi ng mga lola at lolo namin noon na bawal ang mamasyal doon.
Kaya hindi ko nakikita ang mga pinsan kong manghuhuli ng mga baboy ramo o kaya mga ligaw na hayop sa ganitong araw. Ako lang talaga itong malakas ang loob na gumala sa burol sa ganitong araw. Maya-maya pa ay narinig ko na ang papalapit na lagaslas ng tubig sa batis kung saan doon ako tatawid papuntang burol. Nakita ko ang napakalinaw na tubig ng batis at ang lalong nagpahanga sa akin ay ang biglaang paglitaw ng isang babae sa gitna ng batis na naliligo. Napatanga talaga ako ng saglit. Napakaganda ng babaeng yon na tila ba isang diwata ng kalikasan. Mahaba ang bahagyang kulot na buhok nito, nakakulay ng araw. Nagtataka tuloy ako kung sino ang babaeng ito. Lupain ito ng mga lolo at lola ko, kaya nagtataka ako kung sino ang babaeng yon. Ngayon ko lang siya nakita dito. Napalingon siya sa akin at sandali akong natigilan sa napakaganda ng babaeng ito. Sa isang iglap lang ay narinig ko ang napakagandang boses niya na tila humihila sa akin. Tinatangay ako sa naiibang mundo at natigilan na lang ako nang sa isang saglit ay hindi na ako makahinga. Napakaraming mga buhok na pumupulupot sa leeg ko. Mahaba at napakahabang buhok talaga. Pumapasok ang mga iilang hibla nun sa ilong ko at mata. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa wala nang boses ang lumabas sa lalamunan ko. Nang bigla akong narinig ang paparating kong mga pinsan. Papalapit sila sa batis. Natigilan na lang ako nang pitikin ni Andrew ang noo ko at itinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Sandali akong hindi nakasagot sa sinabi ni Andrew. Pinagtatawanan pa ako ng mga pinsan ko at sinabing ipinapasundo ako ni Lola. Nakaramdam ako ng sobrang takot at panginginig ng kalamnan, pero hindi ko ikinuwento sa kanila ang tungkol sa mga nangyari sa akin. Hindi ko na nakita ang babaeng maganda kung saan siya tumungo. Palinga-linga pa ako sa paligid. Hinahanap ko ang babae sa paningin ko kung saan ito tumungo, pero hindi ko na ito nakita, Sir Van. Panira ng moment talaga ang buhok na yun kung saan yun nanggaling. Nawala tuloy ang magandang babae. Baka natakot yun sa sigaw ko at sa paparating kong mga pinsan. Pero hahanapin ko ang babaeng yon. Ang ganda kasi talaga niya. Tinanong ko sa mga pinsan ko kung may nakatira ba sa lugar na yun na ibang tao maliban sa aming mag-anak. Kaya labis na lang ang pagtataka ko kung sino at saan nanggaling ang babaeng yon. Hahanapin ko ang babaeng yon dito sa lupain namin sa mga susunod na araw. Iyan ang nasa isip ko, Sir Van. Napagalitan ako ng lola at sermon ang inabot ko dahil sa katigasan ng ulo ko. May kasama pa yung napakasakit na kurot sa tagiliran. Sa ganitong araw daw ng Martes at oras ay naglilipa na ang mga lamang lupa sa batis at kagubatan, kaya bawal kaming pumunta ron. Sa sarili ko ay hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Instead na lamang lupa ang makikita ko, ay ang napakagandang babae kaya ang nakita ko. Kaya hindi na lang ako nagsalita at hindi ko na sinabi ang tungkol sa magandang babaeng nakita ko. Baka iisipin na naman ni Lola na ang babaeng nakita ko ay isang lamang lupa o engkanto o kaya ay lambana. Ang dami-dami kasing alam ni Lola sa mga nilalang na hindi naman natin nakikita. Nagtataka tuloy ako kung paano nila yung nakilala, gayong hindi naman pala nila nakikita ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, ay wala akong tigil sa paggalugad sa paligid ng lola ko. Pero wala akong nakitang magandang babae. Pinagtatawanan na lang ako ng mga pinsan ko at iniisip na lang na nag-halusinate ako. Matapos kong banggitin sa kanila ang tungkol sa magandang babae na nakita ko. Tinakot pa ako ng mga ito na baka lamang lupa ang nakita ko, engkanto o kaya ay lambana. Napapailing na lang ako sa kalokohan ng mga pinsan ko. Sir Van, nakita ko ang kaba ni Lolo at bumangon na naman ang kuryosidad kong halongkatin ng mga lumang gamit ni Lolo. Pasensya na po talaga dahil sa kakulitan ko, dahil binuksan ko talaga ang nakatagong kaba ni Lolo. Bumungad sa akin ang iba't ibang uri ng punyal. May mga bato at kung ano-ano pang naroon. Pero ang higit na nakakuha ng atensyon ko ay ang medalyon na kahawig ng kay Pedro Pinduco sa palabas. Kaya kinuha ko yon at isinuot. Itinago ko pa yun sa ilalim ng t-shirt ko para hindi makita ni Lola.
Sir Van, ang lolo ko kasi ay tinaguri ang albularyo noong buhay pa ito. At mga gamit niya itong lahat na nasa kaban na itinago ni Lola. Araw ng Biyernes yon at 10:00 na ng umaga nang lumabas ako sa ransyunan ni na Lola. Dala ang motorsiklo ng lolo ko at tumungo na naman ako sa burol. Suot ko pala noon ang medalyon ni Lolo. Nakakaakit kasi talaga yon, Sir Van. Hinanap ko ang babaeng yon at hindi ko siya makitang muli. Talagang tinamaan na yata ni Cupido ang puso ko sa babaeng yon. Kakaibang pakiramdam ko sa burol. Parang may mga kasama akong di ko nakikita. May mga presensya ng mga taong hindi ko naman nakikita. Pero hinayaan ko na lang at napakatirik pa naman ang araw. Hindi ko ito naramdaman nung una. Nananayo tuloy ang balahibo ko sa batok dahil bigla akong naisip na nang dahil yun sa suot kong medalyon. Pumunta ako sa dulo ng burol at hinanap ko ang magandang babae. Pero bigo na naman ako. Nang makarating ako sa batis, ay gulat na gulat ako nang parang gumagalaw ang tubig sa gitna ng batis. Bumubula at kumukulo at sa isang iglap ay lumutang ang magandang babaeng hinahanap ko. Hindi na ako nag-atubiling lumapit sa kanya at nagpakilala. Nahihiya pa ito sa akin at halos hindi siya nagsasalita. Tinanong ko ang pangalan niya at doon ko na lamang siya sinimpa. Taga roon daw siya sa kabilang bundok at nagpupunta lang siya doon sa batis para maligo dahil wala raw tubig sa bayan nila sa kabilang bundok. Nahahalina na ako sa pakikipag-usap kay Nimpa at hindi ko na malayang mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Inaya ko siyang pumunta sa bahay nila Lola pero nahihiya raw siya kaya hindi ko na lang siya pinilit. Inaya niya naman akong pumunta sa lugar nila pero nag-aalangan ako dahil wala man lang akong dalang pwede kong pangregalo sa pamilya niya. Kaya sinabi kong sa susunod na araw na lang. Sinabi niyang sa Martes na siya makakabalik doon. Kaya medyo nalungkot talaga ako dahil sa Martes pa ulit kami magkikita. Nagtama ang mga mata namin ni Nimpa at hindi ko napigilan ang sarili kong halikan ng mapupula niyang labi. Pero pagtapos ng isang iglap ay napasigaw itong itinulak ako na tila napapaso sa suot kong medalyon. Napaatras ako at nanayo ang balahibo ko sa takot nang makita ko ang tunay na anyo ni Nimpa. Hindi rin naman kasi nakikita ni Nimpa ang suot kong medalyon dahil nasa ilalim ito ng t-shirt na suot ko. Nakita kong tila umusok ang katawan ni Nimpa at tumalon sa tubig ng batis ang nakakatakot na nilalang na may pangit na mukha. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang mukha. Ang napakagandang babae ay naging pangit. Isang mata lang ang meron nito at nakausli ang mga labi. Kaya napaatras ako at nagmamadaling umalis ng batis. Napatakbo akong tumungo sa motor. Pero natigilan ako nang tila ang bigat ng katawan ko. Halos hindi ko maiangat ang mga paa ko sa lupa. Kaya nagtataka ako kung ano ang nangyari. Hindi ko na nakita ang babae sa batis. Pero ipinagtataka kong halos hindi na naman ako makahinga. Pakiramdam ko ay maraming nakamasid sa akin sa batis na wala naman akong nakikita sa lugar na yon. Kaya nagmamadali akong umalis sa lugar na yon, Sir Van. Pakiramdam ko ay pagod na pagod akong sumakay ng motor at napakabigat ng katawan ko. Nang makarating ako sa bahay, ay kaagad akong uminom ng napakaraming tubig dahil pakiramdam ko ay na-drain na ako sa uhaw. Napansin kaagad ni Lola ang pagod ko at napapailing na lang ito sa katigasan ng ulo ko. Nagsisimula na naman si Lola sa pagsisermon sa akin at sinabing tumigil na sa pagpupunta sa batis sa tuwing Martes at Biyernes dahil ito raw ang araw na naglipa na ang mga lamang lupa sa batis at burol. Naroon din sila sa kagubatan. Hindi naman sila nangingialam sa mga tao pero nakakapagbigay sila ng klase ng sakit sa atin kapag nakasalamuha mo sila. May ibang lamang lupa ang nanglilin lang ng mga tao para dalhin sa kanilang mundo, lalo na kapag nagustuhan kanila, kagaya ng mga engkanto. Napansin din ni Lola na suot ko ang medalyon na pantaboy ng mga lamang lupa. Pag-aari kasi ito ni Lolo ko noon, kaya alam ni Lola na kay Lolo yon. Pasalamat daw ako at naisuot ko yon. Kung hindi ay baka tinangay na ako ng mga engkanto sa lugar nila, sabi pa ni Lola.
Kung hindi naman ay baka nagkasakit na ako ng dahil sa katigasan ng ulo ko. Ibinigay na lang yun sa akin ni Lola at sinabing ingatan ko yun at pahalagahan. Sir Van, simula nun ay hindi na ako nagpupunta sa bati sa tuwing Martes at Biyernes. Hindi ko alam, Sir Van, kung anong klaseng nilalang sinimpa. Kung siya ba ay engkanto o lamang lupa. Ang alam ko lang noon ay hindi siya tao. Kaya simula nun ay umiiwas na talaga ako sa lugar na yon. Minsan kasi ang mga pamahiing inakala nating sabi-sabi lang ng mga ninuno natin ay may katotohanan. Natutunan kong maniwala tayo at makinig sa mga matatanda na sa atin para makaiwas tayo sa kapahamakan. Ito ang aking kwento at maraming salamat, Sir Van. Magandang araw. Gusto ko lang i-share ang aking kwento sa iyong munting channel, Sir Van. May mga pangyayari kasi sa buhay natin na minsan maiisip nating hindi totoo, pero nangyayari talaga sa buhay natin. Ako nga pala si Ivan. Ang nangyaring ito sa buhay ko ay medyo matagal na. Noong binata pa lang ako at mahilig gumala sa pista. Tatlo kaming magkakaibigan na mahilig gumala sa pista. Siyempre, binata pa kami, kaya ito ang nakahiligan namin. May mga motor naman kasi kami, kaya palagi kaming naroon kapag pista sa karatig bayan namin. Tubong Negros ako, at yun na nga ang nangyari. Dahil pista sa karatig bayan, ay gumala agad kami para magdisko at makakain. Balita pa naman ang napakaraming magagandang dalaga sa bayan na yon, kaya excited akong nag-ayos. Napaka-porma ko na at napakabango pa. Tinutudyo pa ako ni Mama na baka hindi na ako makilala ng mga kaibigan ko dahil sa napakagwapo ko na at kailan ko ba raw ipapakilala sa kanya ang girlfriend ko. Isa kasi akong kolektor ng lending company sa umaga at sa tuwing gabi lang naman din kami gumagala. Maya-maya lang ay naroon na ang dalawa kong kaibigan na sina Alpi at Benji. Tulad ko ay pumorma din ng dalawa. Baka kasi makabingwit kami ng magandang dilag doon. Kantsawan pa kaming magkakaibigan sa isa't isa. Puro kasi talaga kami kalokohan sa totoo lang. Sakay sa motor namin ay umalis na kami ng bayan namin para mamimista sa kabilang bayan. Napakasaya pa namin papunta ron. Napakakwela din kasi ng dalawang ito. Kaya halos sumasakit na ang pangako sa kakatawa kahit medyo madilim-dilim na. Napatigil kami sa pagkakantsawa namin nang malapit na kami sa lilim ng punong balete. Napansin kasi namin ang isang babaeng nakaputing damit na may mahabang buhok. Labis ang pagtataka ko kung anong ginagawa ng babaeng yun sa madilim na lugar na yon. Kaya naman bumusina ako. Nilakasan ko ang ilaw ko at napatigil lang sinabi ng kaibigan kong si Benji na namatay ang motor niya. Napatigil kaming dalawa ni Alpi at inilawan si Benji. Bumaba na rin kami sa motor para lapitan ng isa. Tawanan kami nang naubusan pala ang tanga kong kaibigan ng gas. Napakamot ulo ito dahil nakalimutan itong magpagas sa sobrang excitement na makita ang crush niyang taga-kabilang bayan. Kaya nagtawanan ulit kami ni Alpi at nakalimutan namin ang babaeng nakita namin kanina. Sir Van, binigyan namin ng gas ang tangang si Benji sa pamamagitan ng pag-transfer ng gas sa motor nito gamit ang maliit na hose. Boy Scout yata kami at laging dala ang hose para makanakaw ng gas sa ibang motor kapag naubusan. E di nagtawanan kami pagkatapos at naalala ang babaeng nakaputi. Kaya napalingon kami sa tapat ng balete. Umihip ang malamig na hangin at nanayo ang balahibo ko nang wala na ron ang babae. Nagkatinginan pa kami ni Alpi at Benji. Pagkatapos ay sumakay sa kanya-kanyang motor. Matagal pa bago umandar ang motor ni Benji. Nakailang pindot pa ito ng starter bago pa umandar ang motor niya. Mabilis ang takbo namin para makalayo sa lugar na yon. Nakapagtataka pang parang kay bagal ng itinakbo namin. Kaya mas lalong nanayo ang balahibo ko. Nang pakiramdam ko ay may kasama kami sa aming biyahe na hindi namin nakikita. Nabunutan lang ako ng tinik sa lalamunan nang nasa malapit na kami sa kabayanan. At may mga iilang bahay na. Ang tahimik din ng dalawa kong kaibigan na
kagaya kong takot na takot pala. Nawala ang takot namin nang maya-maya nagsimula na ang disco at matapos kaming makakain. Nagtinginan kaming tatlo at nagtawanan na lang nang maalala ang babaeng nakaputi na bigla na lang nawala. Enjoy na enjoy pa kami sa pagsasayaw sa disco. Nawala talaga sa isipan ko ang tungkol sa babaeng nakaputi. Nang mag-aalas 12 na ng gabi, ay napagpasyahan na naming umuwi dahil wala naman na kaming nakitang dalaga na nakakapagbigay sa amin ng interes. Dismayado lalo si Benji nang hindi niya makita ang crush niya, kaya nawala na kami sa mood at napagpasyahan na naming magkaibigan na umuwi na lang sa bayan namin. Habang papalapit kami sa Balete, ay lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Naipanalangin ko na sana ay may makasabay kaming mga malalaking sasakyan. Pero tila naman kami pinaglalaroan ng tadhana dahil napakatahimik ng paligid. Tanging kuliglig at ingay ng kulisap ang humahalo sa ugong ng motor namin. Nang bigla na lang umugong ng malakas ang makina ng motor ko. Sabay noon ay ang pagkamatay ng makina. Tinawag ko ang dalawa kong kasama na noon ay tumigil naman at nilingon ako. Hindi ako makagalaw sa takot nang makita ko ang babaeng nakaputi. Bumaba pa sina Alpi at Benji sa motor nila at lumapit sa akin para tulungan ako sa motor ko. Pinagtawanan pa ako ng dalawa nang makita nila akong tila ipinako sa kinatatayuan ko. Hindi ko talaga mahagilap ang boses ko, kaya itinuro ko na lang ang babaeng nakaputi na may mahabang buhok. Nakalutang at galit na nakatitig sa dalawa kong kaibigan. Kaya nangangatog ang mga tuhod namin sa takot. Napasigaw ang dalawa na lumapit sa akin. Niyugyug ako ng dalawa kong kaibigan. Takbuhan kaming tatlo ng sabay at magkahawa kamay pa. Takot na takot kaming magkahiwalay o may mauna at may maiwan. Hindi namin mahagilap ang mga boses namin sa takot sa babaeng yon. Napalingon pa ako ng bahagya. Pero naroon pa rin ito, kaya mas lalo pa naming binilisan ng pagtakbo. Laking pasalamat namin nang nadaanan kami ng isang malaking truck na nagdi-deliver ng saging sa pier. Pinara ito ni Benji at laking pasasalamat namin at tumigil ang sasakyan. Pinasakay kami ng may-ari ng sasakyan. Hindi man lang ito nagtanong o nagtaka kung napaano kami. Tila alam na nito kung ano ang nangyari sa amin. Halos hindi ako makahinga sa pagod sa kakatakbo. Nanlalamig pa rin ang katawan ko kapag naaalala ko ang babaeng yon. Hindi ko naman naaninag ang mukha niya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko nakita ang mukha niya. Nagbiro pa si Alpi. Kung sana raw ay maganda ang babaeng yon ay papatusin niya. Sinaway ko naman ito. Sabay bato ng kaperasong saging sa kaibigan ko. Alam kong nasabi lang yun ni Alpi para medyo mawala ang takot at kaba na nararamdaman namin. Sinabi sa amin ng driver na ang white lady na yun ay mahilig manakot ng mga dayo sa lugar na yon. Bukas na lang daw namin kunin ang motor namin kapag maliwanag na. Dahil kapag babalik kami doon ay baka naroon pa ito at baka raw mapano pa kami. Yung ibang riders na dumadaan doon at nadala sa takot sa babaeng yon ay nadidisgrasya sa pamamagitan ng pagkabangga o kaya ay mahuhulog sa bangin na naroon sa unahan. Masama raw di umano ang babaeng yon at paborito nitong biktima ang mga riders ng motor. Kinabukasan ay maaga kaming tatlo sa may Balete para kunin ang motor namin. Pero nawala na ito ron. Nagtanong-tanong kami sa bahay sa hindi kalayuan sa daan at nalaman naming nasa barangay ang motor namin. Itinago ng mga tanod para hindi manakaw. Nasanay na pala ang mga taga ron na may maiiwang motor sa lugar na yon. Kung hindi motor ay sasakyan dahil sa takot sa babaeng nakaputi na kung tawagin ay white lady. Sa takot namin ay hindi na kami muling bumalik pa sa bayang yon para mamista o kaya ay gagala. Kinalimutan na lang din ni Benji ang nagugustuhang dalaga na taga ron. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po.